Mukhang sinuwerte nga lang siya. Isang nakikitirang manugang na itinakwil ng kanyang pamilya ang sinuwerte nang tumaas ng husto ang mga shares na binili niya. Kaya mayroon pa siyang dapat na ipagmalaki rito. Hindi maiwasang matawa ng karamihan sa mga bisita kay Daryl. Matagal na nilang narinig kung paano pinatalsik ang ikalawang yaong master ng pamilya Darby sa pamilya na siya ring naging nakikitirang manugang ng mga Lindon. Pero hindi inasahan nag-anito magiging kakapal ang kanyang mukha matapos bumalik sa pamilyang nagtatakwil sa kanya. Sa mga sandaling ito, naglakad palapit ang kuya ni Daryl na si Florian at tumatangong sinabi rito na, "Mabuti at nakabalik ka na rin, Daryl. Huwag mo na siyang pansinin." Nagmukhang bukas sa pagtanggap ang tono ni Florian pero makikita ang kawalan nito nang pakialam sa kanyang mukha. Kahit na magkapatid silang dalawa, wala silang naging kahit na anong pagkakapareho. Mula noong mga bata pa lang sila. Madalang na rin silang mag-usap mula noong pakasalan ni Florian si Yumi. Agad na lumayo ang loob ng dalawa sa isa't isa matapos maimpluwensyahan ni Yumi. Hindi na nagsalita pa rito ang tumatangong si Daryl. Dito na sila nakarinig ng isang nababagabag na boses. "Dalian ninyo. Tulungan niyo kami. Nahimatay si President Guy. Paano ito nangyari?" Nagkalat ang mga nagpapanik na bisitang may komplikado at mahinhing mga mukha. Makikita ang isang nakabihis formal na babae sa sahig. Mukha itong nasa kanyang 30s na mayroon ding magandang hubog ng katawan. Pero nakapikit ang mga anito habang hindi gumagalaw na nakahandusay sa sahig ng hall. "President Guy?" Agad na nagpanik si Drake nang makita niya ang eksenang ito. Ang babaeng ito ay si Abby Guy, ang general manager ng Black Wolf Security Group at isang kilalang tao sa buong Donghai City. Ang Black Wolf Security Group ay kinokontrata para sa seguridad ng mga high-class residential area sa buong Donghai City, kasama na rin dito ang pag-escort sa mga bangko ng kanilang city kaya masasabi natin na isa itong malakas na grupo. Sa pangalan lang ito natatawag na security group. Dahil mga gangster ang lahat ng nagtatrabaho sa security group na ito. Tinawag lang ito bilang isang security group. Bilang formalidad sa kanilang kumpanya. Ang nakababatang kapatid ni Abay na si Brandon ay isang kilalang walang awang pinuno ng isang gang sa Donghai City. Kaya nagawang maimbitahan si Abay na umattend sa kasal ni Jackson. Mukhang hinimatay ito sa gitna ng handaan kaya sa sandaling may hindi magandang mangyari rito, siguradong masisisi ang buong pamilya Darby ng kapatid nitong si Brandon. Magmadali ring lumapit sina Florian at Yumi nang marinig nila ang sigaw. Nababagabag na sumigaw si Yumi nang makita niya ang nangyari. "Dali, mayroon ba ang doktor dito?" "Ako lumayo kayong lahat sa kanya, hayaan ninyo akong alamin ang kalagayan niya." Nang biglang isang matangkad na babae ang naglakad mula sa mga bisita, nagmukha itong mahinhin at maalaga. Agad na napunta sa kanya ang tingi ng mga kalalakihan. Natuwa si Yumi nang makita niya ang babae. "Dalian niyo po Director Sullivan. Pakiusap." Nakahinga na rin ng maluwag sina Drake at Florian kasama ng mga taong nakatayo sa kanilang tabi. Ang magandang babae na ito ay si Shelly Sullivan, ang direktor ng pinakamagandang hospital sa buong Donghai City. Gumraduate siya mula sa isang kilalang medical school at nagkaroon ng kahanga-hangang record sa larangan ng medisina. Tinatawag siya ng mga tao sa Donghai City bilang isang henyong doktor. Mukhang nakahinga na ng maluwag ang lahat nang malaman nilang narito na siya. Maging ang ibang mga bisita ay mukhang nakahinga na rin ng maluwag. Umupo si Shelly para tingnan ang kondisyon ni Abay. At pagkatapos ay sinabi niyang, mukhang dahil ito sa mataong hall na nagdulot ng paninikip ng kanyang dibdib at problema sa paghinga. Sumenya si Shelly sa mga bisita para palayuin ang mga ito habang nagsasalita. At pagkatapos ay kinurot niya ang philtrum ni Abay gamit ang kanyang mga daliri. Nagutos si Shelly sa isang tao na kumuha ng isang basang towel. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang mga tao na agad sumunod sa mga utos ni Shelly. Pero walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa pagkunot ng noo ni Daryl.
Maaaring may kaugnayan ang Villa sa rason ng pagkahimatay ni Abbay. Napapaligiran ng mga bundok at ilog ang lugar na ito na may napakagandang kapaligiran. Pure mayroong isang 8 diagram na salamin sa entrance nito. Napadali nito ang pagpasok ng negative energy sa katawan ng isang tao. Nakahandusay pa rin si Abbay sa lupa at mukhang hindi ito agad babalik sa kanyang malay. Ano ang nangyayari? Mukhang mayroong iniindang sakit si President Guy. Hush, ayaw mo na bang mabuhay? Ano iyang pinagsasabi mo? Dito na nagsimulang bumulong ang mga bisita. Napantanto ni Drake na nasa gitna na naman siya ng malaking problema. Kaya mabilis. Siyang umabante at nagtanong ng, kumusta na siya, Director Sullivan? Napahiya rito ng kaunti si Shelley, bumagsak ang kanyang mga kilay habang sinasabing hindi maganda ang kanyang lagay kaya mas maigi kung dadalhin na natin siya sa hospital sa lalong madaling panahon. Mabulis na tumango si Drake at agad na nagutos sa isang tao na ihanda ang kanyang sasakyan. Sa mga sandaling ito nakisiksik si Daryl sa mga bisita at sinabing hindi na natin siya kailangang dalhin pa sa hospital. Hindi nito siya matutulungan at sa halip ay mas lalo pa nitong palalalain ang kanyang kondisyon. Wow! Nagulat ang lahat nang marinig nila ito, dito na sila nagbigay ng weird na mga tingin kay Daryl. Napansin ito maging ng abalang si Director Sullivan. Anong alam ng isang nakikitirang manugang tungkol sa bagay na ito? Kumunot ang mga kilay ni Shelley habang sinusukat sa tingin si Daryl. Ikaw naman. Ay sige. Bago pa man makasagot si Daryl, isang boses na ang maririnig mula sa mga bisita. Ang batang iyan ay ang nakikitirang manugang ng mga lindon. Isa lang siyang boy. Toy kaya huwag niyo po siyang pansinin, Director Sullivan. Ha. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na sumabog sa katatawa ang mga tao sa paligid. Hindi pinansin ni Daryl ang pangungutya ng mga bisita at Shanbing, ako nga iyon. Ako nang apala si Daryl at si Jackson na siyang ikinasal ay ang nakababata kong kapatid. Napakurap si Shelo bago magsalita ng may walang pakialam na tono, nag-aral ka ba? Ng medisina noon. Iniling naman ni Daryl ang kanyang ulo. Ano ang ginawaga mo, Daryl? Sinabi ni Director Sullivan na kinakailangan siyang dalhin sa ospital. Ano ba ang gusto mong mangyari? Alam mo ba kung paano siya gamutin? Kung gusto mo nang mamatay, huwag mo nang idamay ang mga Darbay, sabi ni Yumi habang tumatayo na nakaturo kay Daryl. Mukhang sinabi niya ito para tuluyan ng ihiwalay si Daryl mula sa pamilya Darbay. Isang babaeng boss si Abbay na mayroong libu-libong tao na nagtatrabaho sa kanyang security company, habang ang kapatid naman nitong si Brandon ay isang mas matinding boss na hindi dapat bastusin ng kahit na sino. Kaya sa sandaling may mangyari kay Abbay, si Drake ang siguradong mamalasin sa kapatid ni Abbay kasama ng buong pamilya Darbay. Kumunot din dito ang mga kilay ni Drake. Hindi ito isang laro, Daryl. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at tiningnan si Drake na nagbigay dito ng senyales na wala itong dapat na ikabahala. Sa mga sandaling iyon, tumawa si Shelley. Hindi ka pala nag-aral ng medisina pero nagawa mong magpakitang gilas dito. Nagdududa ka ba sa kakayahan kong gumamot? Matapos suriin ang kondisyon ni Abbay, bumase si Shelley sa taon-taon niyang karanasan sa larangan ng medisina at agad na naisip na isa itong biglaang pagkakasakit. Kaya ang pinakamagandang solusyon ay ang pagdadala rito sa isang hospital. Habang ang isang walang kwentang binata na ito sa harap ni Abbay na hindi man lang nag-aral ng medisina ay nagkaroon ng lakas ng loob at kapal ng mukha na magsalita ng ganito sa harap ng lahat. Talagang nakakatawa kung titingnan ang mga eksenang ito. Tumawa ng mahina si Daryl at tumuro sa 8 diagram na salaming nakasabit sa pader ng hall. Sa totoo lang, wala namang sakit si President Guy. Mukhang naistorbo niya lang ang isang masamang espiritu. Confident na nagsalita si Daryl sa kanyang kinatatayuan, maganda kung titingnan. Ang posisyon ng villa na ito ayon sa Feng Shui. Katabi ito ng mga bundok at mga lawa. Isa itong napakagandang posisyon. Pero ang nakasabit na 8 diagram na
Salaming ito ang nagbigay sa atin ng problema matapos magpapasok ng mga negatibong enerhiya sa loob ng hall. Madali nitong napapasok ang mga masasamang espiritu rito. Nag-relax si Daryl habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Kaya kung magagawa nating tanggalin ang iit diagram na salaming ito at dalhin ang katawan ni President Guy sa tabi ng isang maliit na lawa sa labas, hihigupin ng enerhiya ng tubig mula sa lawa ang masamang espiritu na makapagpapabuti sa lagay ni President Guy. Feng Shui. Nakaistorbo ng isang masamang espiritu. Matapos marinig ang paliwanag ni Daryl, agad na natigilan ang lahat sa paligid. Hahahani. Sa mga sandaling iyon, isang hindi kilalang tao ang nagsimulang tumawaan agad. Sinundan ng lahat na nakapagpagulo sa buong venue. Nakakatawa. So sinasabi mo na nahimatay si President Guy nang dahil sa diagram na salaming iyan? Hahaha, puro kalokohan ang pinagsasabi mong iyan. Tuluyan ka na bang naging tanga matapos maging isang nakikitirang manugang? Hahaha. Niloko ng karamihan sa mga bisita si Daryl habang nagsasalita ang isa sa mga ito. Kay Drake ng Jim Darby, tuluyan na bang nagiba ang iyong pamangkin matapos maging isang nakikitirang manugang hanggang sa tuluyan na siyang nabaliw? Muling sumabog sa tawanan ang buong hall nang marinig ang sinabing ito ng isang bisita. Dito na nagsimulang magbago ng itsura ni Drake, nakamramdam ito ng matinding kahihiyan sa kanyang sarili. Hindi pa siya nakutya ng ganoon katindi bilang isang ipi ang mamalaking ama ng pamilya Darby. Tumawa naman si Yumi at tumuro kay Daryl para sermonan ito, isara mo na lang ang bibig mo. Alam mo ba kung saan nagmula ang 8 diagram na salaming ito? Isa itong artifact mula sa Song Dynasty. Sinasabi ng isang kilalang tagakilatis ng mga antike na maaari raw nitong mapigilan ang mga kalamidad sa bahay na pagsasabitan nito. Malaki ang nagastos ng iyong kuya para mabili ito mula sa isang taong nagbebenta ng mga antike. Ito ang kanyang regalo kay Jackson na humihiling ng magandang kalusugan at pagunlad sa kanyang buhay. May asawa pero nagawa mong imungkahin na alisin ito sa pagkakasabit ng ganoon-ganoon na lang. Hindi man lang tumingin si Daryl kay Yumi. Hindi naman ito masama, mali lang ang pagkakalagay nito. Ikaw, G. Matapos makita na sigurado si Daryl sa kanyang naging opinyon, tumaas ng husto ang dibdib ni Yumi na para bang sisigaw na ito kay Daryl. Nagtalo na rito ang mga miyembro ng pamilya Darby habang natutuwang pinapanood ng mga bisita sa paligid. Nagbuntong hininga rito si Shelly na tumingin kay Drake. Darby, ibinigay ko na sa iyo ang aking suhestyon bilang isang doktor. Hahayaan ko na kayo bilang pamilya na magdesisyon sa gusto ninyong mangyari. At sa sandaling may mangyaring hindi maganda kay President Guy, hindi na ako ang may kasalanan nito. Matapos niyang magsalita, umatras na si Shelly papunta sa isang tabi. Agad na naipit sa isang malaking dilema si Drake. Noong una, inisip ni Drake na walang kabuluhan ang sinasabi ni Daryl, pero matapos ang ilang konsiderasyon, naisip niyang hindi magpapadalos-dalos ng ganoon si Daryl. Kahit na anong mangyari, isa pa rin siyang miyembro ng pamilya Darby at mukharing lumalala na ang kondisyon ni Abay. Hindi niya maikaila ang relasyon ng dalawang problema na ito. Ginamit ni Drake ang kanyang puso sa pag-iisip habang nagdadalawang isip na nagdedesisyon. Sa mga sandaling ito na awkward na naglakad si Jackson palapit kay Daryl para mahinang sabihin na, Kuya, mukhang kailangan na nating dalhin si President Guy sa ospital. Napangiti ng bahagya rito si Daryl at agad na tumingin kay Jackson. Hindi ka rin naniniwala sa akin. Nagulat si Jackson nang makita niya ang confidence sa mga mata ni Daryl at agad na tumango. Sa ilalim ng mga mapanghusgang mata ng mga tao sa paligid, tumungtong si Jackson sa isang upuan at ibinaba ang 8 diagram na salaming nakasabit sa dingding. Nahihibang ka na rin ba, Jackson? Paano mo nagawang maniwala sa nakikitirang manugang na ito? Reklamo ni Yumi sa isang tabi. Hindi siya pinansin ni Jackson. Naniwala ng husto si Jackson kay Daryl dahil sa
Napakalalim nilang pinagsamahan mula noong mga bata pa lamang sila. Dalian ninyo. Bilisan ninyong buhatin si President Guy sa tabi ng maliit na lawa. Utos ni Jackson sa mga waitress matapos ibaba ang 8 diagram na salamin. Natigilan ng isang sandali ang mga waitress at agad na binuhat si Abbey palabas. Matapos makita ang pangyayaring ito, mahinhing iniling na lang ng mga tao sa paligid ang kanilang mga ulo. Tama nang si Daryl na lang ang magsalita ng mga walang kabuluhang bagay sa mga sandaling ito, pero nagawa rin maging ni Jackson na mawala sa kanyang sarili. Anong nangyari sa kapatid ko? Tumabi kayong lahat. Nang biglang narinig ang isang malalim at nanlalamig na boses sa entrance ng villa. Isang lalaking nakasuot ng isang itim na suot na may bulaklak sa bulsa nito sa harapan ang naglakad palapit, makikita sa kanyang likuran ang isa-zero mga matitipunong lalaki na nakasuot ng itim na mga g-shirt. Makikita sa ilalim ng mga damit ng binata ang tatoo ng isang itim na dragon. Mabilis itong napansin ng sinumang tumingin sa kanila. Siya ay walang iba kundi si Brandon, ang nakababatang kapatid ni Abbey na kilala bilang isang walang awang pinuno ng mga gangster sa mga kalye ng Donghai City. Napatahimik ng kanyang pagpapakita ang mga umattend na bisita na nagbigay respeto rin sa kanyang pagdating. Mga hayop kayo! Ano bang ginagawa ninyong mga darbyo sa kapatid ko? Bakit hindi niyo pa siya dinadala sa ospital? Sigaw ni Brandon. Nasa tabi na si Brandon ng maliit na lawa nang makita niya ang kanyang kapatid na walang malay na nakaupo sa isang upuan. Kumalma po kayo, Miss Brandon, at hayaan ninyo akong magpaliwanag. Sabi ni Drake, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pero bago pa man ito makapagpatuloy sa pagsasalita, biglang naglakad palapit si Yumi na siyang nagipon sa kanyang natitirang lakas ng loob. Miss Brandon, gusto na po sana naming dalhin ang kapatid ninyo sa ospital, pero nagpumilit po siyang pigilan kami. Kaya wala na pong kasalanan ang mga Darby rito. Sabi ni Yumi habang nakaturo kay Daryl na puno ng inis at gigil ang mukha ng manugang na ito ni Daryl. Ikaw? Lingwan ni Brandon, dito na ito tumitig ng husto kay Daryl. Ikaw ang nakikitirang manugang ng mga lindon, hindi ba? Bakit mo ito ginagawa? Wala naman pong mali sa inyong kapatid. Nabastos niya lang ang isang masamang espiritu kaya magigising na siya sa loob lang ng isang sandali, sagot ni Daryl. Nanginig ang dulo ng mga mata ni Brandon nang makita ang relax na pagsasalita ni Daryl. Huwag mo na akong lokohing hayop ka. Anong nakabastos sa isang masamang espiritu? Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, hindi ka nasisikatan ng araw sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa kapatid ko. Lumingon muli si Brandon para bigyan ng ilang nanlalamig na tingin si Drake. Kasama sa sinabi kong ito ang mga Darby. Sa tingin niyo makakatakas na kayo sa ginawa ninyong ito sa aking kapatid. Parang isang malamig ng ihangin sa winter season ang naging boses ni Brandon. Ang sinumang nakarinig nito ay nakaramdam ng panlalamig sa kanilang mga puso. Walang sinuman ang nagdalawang isip sa mga sinabi nito dahil magagawa ito ni Brandon sa tindi ng kanyang kapangyarihan at impluensya sa buong Donghai City. Mapait namang ngumiti si Drake at sinabing, Brandon, ako po. Sa mga sandaling ito, mahinang umungol si Abbey na nakaupo sa tabi ng maliit na lawa. Ano? Nagising na siya. Hindi siya magamot ni E.A. Sullivan kanina, pero matapos tanggalin ang 8 diagram na salamin, nagising na rin si Abbey. Nagulat at nakahinga na rin ng maluwag sa wakas ang lahat. Mabuti na lang at nagising si Abbey dahil siguradong katapusan na ng buong pamilya. Darby nang dahil sa ginawang ito ni Daryl. Inisip ng lahat na kusa lang ang nangyaring paggising ni Abbey. Inisip nila na walang kinalaman ang mga sinabi ni Daryl dito. Paano pa kaya ang mga bisitang nagisip na walang kabuluhan ang mga pinagsasabi ni Daryl mula noong sabihin niya ang lahat ng ito? Naglakad si Brandon papunta sa kanyang kapatid at nag-aalalang sinabi na okay ka lang ba ate? Ano ang nangyari? Hinawakan ni Abbey ang kanyang noo na mukhang nakakaramdam ng hilo matapos magising. Hindi ko rin alam.
Biglang nagdilim ang aking paningin kaya hindi ko na alam ang mga nangyari pagkatapos nito. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, napakunot na lang ng noo si Brandon habang tumatalikod para tingnan si Daryl. Bahagyang humiti si Daryl at mabilis na naglakad palapit kay Abay. Naistorbo niya po ang isang masamang espiritu, President Guy. Subukan niyo pong alalahanin ang nangyari. May nakita po ba kayo bago kayo mawalan ng malay? Buwisit, nagkukunwari pa rin ba ang isang ito? Mura ni Brandon sa kanyang sarili. Muling pinainit nito ang ulo ni Brandon na pasugod kay Daryl para bugbugin ito. Pero bumulong si Abay nang bago ako mawalan ng malay, nakatingin ako sa diagram na salaming nakasabit sa dingding ng hall. Mukha kasing maganda ito kaya. Nakuha nito ang aking interes, pero matapos ko iyong gawin ay wow! Isip ng mga bisita. Agad na umingay ang mga nakapaligid na bisita, kasama ang mga miyembro ng pamilya. Darby habang tumitingin kay Daryl. Sa 8 diagram na salamin? Grabe, totoo pala ito. Isip ng ilan sa mga bisita. Isa ba itong coincidence o talagang alam lang ng nakikitirang manugang na ito ang tungkol sa bagay na iyon? Isip ng mga bisita. Bahagyang humiti si Daryl at tumango kay Abay. Tama nga iyan. Kahit isa sa magagandang uri ng antike ang 8 diagram na salaming iyon, kinokontradik pa rin ito ang feng shui ng villa na ito. Ito ang dahilan kung bakit nahimatay si President Guy. Kahit nagaano pa kagaling si Ava Sullivan sa larangan ng medisina, hindi pa rin niya magagawang gamutin ang nangyari kay President Guy. Napayuko ng paunti-unti si Shelley sa mga sinabing ito ni Daryl. Minaliit niya noong una si Daryl pero agad din nilang nalaman na isa itong binata na maraming kaalaman sa mga bagay na katulad nito. Hindi rin niya nagawang gamutin si Abay. Kanina kaya natuto siyang magpakumbaba sa mga sinabing ito ni Daryl. Habang nagsasalita si Daryl, pasimple niyang tiningnan ang katawan at ganda ni Abay. Kahit nasa 30 years old na ang babaeng ito, naalagaan pa rin niya ng husto ang kanyang itusra kaya mapagkakamalan siyang nasa 20 ng sinumang tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, mayroon din siyang napakaganda at kaakit-akit na hubog ng katawan. Mukhang hindi ordinaryong mga tao sina Abby at Brandon. Napakalakas ng kanilang mga aura. Mukha ring mga cultivators ang magkapatid na ito. O mga estudyante ng isang sekta. Isip ni Daryl. Kumunot ang noo ni Abay. Kung totoo nga ang sinabi ninyo, Daryl, bakit ako lang ang nag-iisang nahimatay? Sigurado naman ako na hindi lang ako ang bisitang tumingin sa 8 diagram na salaming iyon, tama? Bakit okay lang ang ibang mga bisita? Maliban sa akin. Matapos marinig ang mga sinabing ito ni Abay, agad na nag-react ang mga tao sa paligid na nagsimulang magsabi ng kani-kanilang mga pagdududa sa kaalaman ni Daryl. Pagdating sa feng shui. Nakita ko rin ito pero wala namang kahit na anong nangyari sa akin. Nakita ko rin ito. Gaya nga ng sinabi ko kanina, sinusubukan talaga tayong lokohin ng isang ito. Hindi pinansin ni Daryl ang pangwestiyon ng mga tao sa kanyang kaalaman at sa halip ay tiningnan niya ng husto si Abby at sinabing dahil ito sa isang personal na problema ninyo ngayon, President Guy. Personal kong problema? Tanong ni Abay. Dito na naubusan ng pasensya si Brandon. Bakit naman magkakaroon ng personal na problema ang kapatid ko? Linawin mo nga ang mga pinagsasabi mo. Bahagyang humiti si Daryl ang nagtanong kay Abay ng paumanhin sa pagiging direkta pero mayroon kang period ngayong araw, hindi ba, President Guy? Napakagat ng husto sa kanyang labi ang namumulang si Abay na nagpakita sa hindi pagkailang ng kanyang dibdib sa naging tanong ni Daryl. Hayop ka talagang bata ka, naghahanap ka ba talaga ng sakit ng katawan? Gusto mo na ba talagang mamatay, hayop ka? Hindi na makapagpigil pa sa kanyang sarili si Brandon. Bigla siyang napatayo at galit na tumitig kay Daryl. Hindi pa sapat ang pagkukunwari ng isang ito na alam niya ang mga nangyayari at nagawa pa niyang tanungin ang kapatid ni Brandon ng isang personal na tanong sa harap ng napakaraming tao.
Mukhang pagod na nga yata siyang mabuhay. Kasabay nito ang pagpaligid ng ilang mga maskuladong bodyguard kay Daryl. Huwag niyo siyang gagalawin. Utos ni Abay sa mga bodyguard. Napakagat siya sa kanyang labi at mahinang sinabi na, kakaumpisa lang nito. Ngayong araw, itinango ni Daryl ang kanyang ulo. Gaya nga ng iniisip ko. Nabastos ng dugong. Iyon ang masamang espiritu. Mula sa point of view ng Feng Shui, sinira mo ang isang tabuo pero hindi naman ito isang malaking issue kaya okay na ang lahat ngayon. Sa mga sandaling iyon, naintindihan na rin ni Brandon ang lahat at hindi na nagsalita pa ng kahit na ano. Hindi magagawa ng isang taong kagaya ni Brandon na humingi ng tawad kay Daryl. Sandali niyang tiningnan si Daryl ng husto bago tulungan ang kanyang kapatid na si Abay pabalik sa hall ng villa. Natapos ang komosyon ng may ilang sorpresa pero wala namang kahit na sinong nasaktan dito. Wala na ring maganda pang mapapanood ang mga bisita sa labas kaya agad na rin silang nagbalikan sa hall ng villa. Nagtatakang tiningnan ng mga darbay si Daryl pero walang ni isa sa kanila ang nag-congratulate dito. Sa kanilang mga puso, hindi nila inaasahang magtatagumpay si Daryl sa anumang bagay. Naniniwala silang nakatiyamba lang ito sa mga panghulang ginawa niya. Kanina na siya ring nagbigay solusyon sa kanilang problema kay Brandon. Anong Feng Shui? Kasinungalingan lang ang lahat ng tungkol doon. Isip nila. Tanging si Jackson lang ang may mukhang puno ng saya at respeto kay Daryl. Habang bumabalik ang lahat sa hall, agad na hinila ni Jackson ang braso ni Daryl. At namamanghang sinabi sa kanya na, napakagaling mo talaga Kuya Daryl. Marami ka palang nalalaman tungkol sa mga kakaibang bagay na katulad nito. Hindi mo ba alam? Namamatay-matay na ako sa takot kanina. Tumawa si Daryl na agad dumapik sa balikat ni Jackson. Buwisit ka talaga. Iniisip ko bang magkakalat ako ngayon sa kasal mo? Wala namang naging problema sa naging handaan na nagsimula matapos ng komosyon. Maging ang mga bisita ay nagawa pa ring ma-enjoy kasunod ng mga nangyari kanina. Natuwa ang buong pamilya Daryl sa naging takbo ng kasal ni Jackson. Maging ang kuya nilang si Florian ay walang tigil na pinainom si Jackson habang nagbibigay basbas sa napakaraming bagay. Kaya maging si Jackson ay napagod at nalasing ng husto na parabang agad natuyo ang alkohol na pumapasok sa kanyang bibig. Bago pa man magtapos ang handaan, wala na siyang malay kaya kinailangan na siyang buhatin pabalik sa kanyang kwarto. Nang matapos ang handaan, agad na nagpaalam sina Daryl at Drake bago umalis sa villa. At nang makalabas ang dalawa sa villa, dalawang nakaitim na lalaki ang mabilis na naglakad palapit sa kanila. Daryl, pinapasabi po ni Guy na bumisita raw po kayo sa kanya. Sabi ni isa sa mga lalaki na walang naging kahit na anong emosyon habang ang isa naman ay nagpakita ng pagtanggap nila kay Daryl. Mahahalatang si ang Brandon na iyon ang Guy na tinutukoy ng lalaking ito. Maging ang mga bodyguard na kanyang hawak ay may napakalakas na aura. Agad na ipinaparamdam nito sa lahat ang impluwensyang mayroon si Brandon sa buong Donghai City. Pero wala ritong pakialam si Daryl. Bahagya lang siyang umiti at sinundan ang mga lalaki papasok sa isang sasakyan. Matapos ang ilang minute, nakarating na sila sa isang pribadong manor. Kahit na malayo ito sa dagat, nagawa pa ring makipagsabayan ang naging dekorasyon nito sa mga villa na nakatayo sa tabing dagat. Mas naging metikuloso at maayos din ang naging layout ng manor na itong nag-highlight sa napakalakas na aura ng taong nagmamayari nito. Naglabas ng makalumang pakiramdam sa paligid ang buong manor na itong mayroong vintage na uri ng style. Agad na umalis ang dalawang mga nakaitim na lalaki pagkatapos nilang samahan si Daryl papasok sa front hall ng manor. Dito makikitang nakaupo si Brandon sa isang eleganteng upuan na gawa sa kahoy. Nang makita niya ang pagdating ni Daryl, tumayo siya at itinuro ang isang box na naglalaman ng regalo sa kanyang tabi. Isa itong regalo galing sa aking kapatid. Bilang pagpapasalamat sa iyong ginawa sa kanya. Kunin mo ito. Buong pagpapasalamat na nagsalita si Brandon pero hindi nagpakita ng kahit kaunting
Paggalang ang kanyang naging tono at itsura kay Daryl at sa halip ay napuno ito ng pagka-arogante. Sa kasalukuyang posisyon na mayroon si Brandon sa buong Donghai City, walang kwenta para sa kanya maging ang pamilya Darby at lalong-lalo na ang itinakwil nitong miyembro na si Daryl. Hindi naging kasinyaman ng mga Darby si Brandon pero takot pa rin ang mga ito sa kanya. Ito ay dahil habang abala sa pagnenegosyo ang mga Darby, si Brandon naman ay hindi lang abala sa kanyang mga negosyo kundi maging sa mga transaksyon at pangyayari sa madilim na bahagi ng Donghai City. At isa ring nakikitirang manugang ng mga lindon si Daryl na mas lalong nakapagpababa sa naging tingin ni Brandon sa kanya. Hindi na pinansin ni Daryl ang ipinakita nitong attitude sa kanya. Itinango niya lang ang kanyang ulo at lumapit para kunin ang box. Napansin ni Daryl na ang regalong nakalagay sa ibabaw ng tablel ay isang thumb ring na mayroong nakaukit na strap sa paligid nito na nagmukhang gawa sa jade pero hindi talaga ito gawa sa materyales na iyon. Nagbigay ito ng isang misteryosong aura sa sinumang titingin sa singsing na ito. Makikita sa likuran ng thumb ring ang isang simbolo na inukit sa kahoy kung saan makikita ring nakaukit ng magara ang ilang mga salita na makikita ng sinumang titingin dito ng husto. Nabasa ni Daryl ang mga salitang Tichayanshan sa harapan pero masyado namang naging malabo ang mga salitang nakaukit sa likuran nito dahil sa sobrang gulo ng pagkakaukit sa mga ito. Malaki nga talaga ang halaga ng thumb ring na ito at siguradong isa rin itong high quality na antike. Daryl, tama? Noong makita ka naming sa kasal ni Jackson kanina, agad naming napansin ng aking kapatid na isa kang partial cultivator. Siguradong uminom ka ng isang espesyal na pill kaya mas naging malakas ang iyong katawan kung ikukumpara sa isang ordinaryong tao. Sabi ni Brandon. Nagulat dito si Daryl. Paano nila nalalaman na uminom ako ng universal pill? Mukhang mga cultivators din ang dalawang ito na nagmula sa Tianshan School. Isip ni Daryl. Ngumiti at tumango rito si Daryl. Napakametikuloso talaga ng mga pag-iisip ninyo. Habang nagsasalita, binuksan ni Daryl ang kahon na naglalaman ng regalo ng magkapatid sa kanya. Dito na niya nakita ang laman nito na isang floral herb. Parang himalang may pulang bulaklak at berdeng mga dahon ang floral herb na ito. Punong-puno rin ito ng buhay na parabang nakatanim pa rin ito sa lupa. Natigilan si Daryl nang marinig ni Daryl ang mahinang pagsasalita ni Brandon. Tinatawag itong spiritual herb. Sa sandaling gamitin mo ito, mabubuksan mo na rin ang meridian ng iyong katawan at magiging isang tunay na cultivator. Grabe, isip ni Daryl. Nang marinig niya ito, kumabog ng husto ang dibdib ni Daryl, kasabay nito ang pagpasok ng napakatinding pagkasabik sa kanyang katawan. Napakamapagbigay talaga ng magkapatid na guy. Nagawa nilang bigyan si Daryl ng isang spiritual herb ng ganoon-ganoon na lang. Pero hindi pa rin naing komportable si Daryl sa aroganteng attitude ni Brandon sa kanya. Maraming salamat po. Sa sandaling gamitin ko po itong spiritual herb sa ang stage. Punito ako dadalhin? Master. O Master General. Tanong ni Daryl. Tumawa rito si Brandon, makikita ang pagkainis sa mga mata nito habang tinitingnan si Daryl. Masyado ka pang inosente, Master General. Dapat mong malaman na hindi kasing dali nang iniisip mo ang pagpapalakas sa isang sekta na iyong pipiliin. 7 taon na akong nagpapalakas pero katutungtong-tungtong ko lang sa ulo ng 5th level master. Kahit na ano ang gawin ko, hindi ko pa rin magawang tumungtong sa level ng Master General. Iniisip mo ba na sa sandaling gamitin mo ang spiritual herb na ito ay agad ka nang magiging isang Master General? Isang 5th level master. Tahimik na natawa rito si Daryl. Inisip niya noong una na masyado nang malakas si Brandon, pero mukhang kapareho lang nito ang level noon ni Megan. Biglang pumasok ang isang bagay sa isipan ni Daryl at agad na kinuha ang isang piraso ng goldie pill na kanyang dala. Mayroon po akong godly pill dito. Makakatulong po ito sa inyo para malampansan ang bottleneck ng 5th level master at maging isang Master General. Interesado po ba kayo rito?
Sabi ni Daryl habang ipinapakita ang pill sa harapan ni Brandon. Godly pill. Halos matawa sa kanyang narinig si Brandon. Napakapangit naman ang naging pangalan nito. Magagawa kaya ng isang mahinang pill? Nakagaya nitong makatawid si Brandon sa Master General level? 3 hanggang 4. Na taon na siyang na-stock sa 5th level Master. Isip ni Daryl. Ang bawat stage ng na mayroon ang isang cultivator ay kumakatawan sa napakataas na agwat ng lakas. Marami sa mga na-stock sa tuktok ng kasalukuyan nilang level ay hindi na nagagawa pang makatawid sa kasunod na level sa buo nilang mga buhay. Kaya, naisip ni Brandon na wala na siyang pag-asa na maging isang Master General kahit na subukan pa niyang magpalakas habang buhay. Na-stuck din ang kapatid nitong si Abay sa 5th level Master kaya naisip din niya na magiging mahirap para sa kanyang makatawid sa level ng Master General. Itago mo na lang ang pill na iyan para sa iyo. Singhal ni Brandon. Marunong talagang magkunwari ang nakikitirang manugang na ito. Nagawa pa niyang ibida ng walang takot ang isang walang kwentang pill na makakatulong daw sa kahit na sinong makatawid sa susunod na level. Isip ni Brandon. Well, kung hindi po kayo naniniwala sa kakayahan ng godly pill na ito, paalam. Parang walang naging pakialam si Daryl na naghanda ng umalis. Teka! Tawag ni Brandon matapos gumawa ni Daryl ng ilang hakbang paalis. Sigurado ka bang matutulungan ako ng pill na itong makatawid sa level ng Master General? Tanong ni Brandon. Ayaw nang dagdagan ni Daryl ang mga sinabi niya kanina. Kaya sumagot lang siya. Gamit ang dalawang simpleng mga salita kay Brandon, syempre naman. Huminga ng malalim si Brandon at sinabing, sige. Bibilhin ko na iyan. Magkano ba? Ang pill na iyan. Isang ngiti ang nagpakita sa mukha ni Daryl at inisip na mukhang iniisip ni Brandon na maaayos niya ang lahat gamit ang kanyang pera. Sige kung ganyan ka. Kaya man, ubusin ko ang laman ng iyong bank account ngayong araw, habang nag-iisip. Itinaas ni Daryl ang dalawa niyang mga daliri kay Brandon. Sa kanyang isip, pinaplano niyang ibenta ang bawat isang pill sa halagang 2 bilyon. Pero mukhang hindi siya naintindihan ni Brandon sa bagay na ito. 20 billion. Bibilhin ko na ito, nasasabik na tanong ni Brandon na may nagliliwanag na mga mata habang nakangiting tumatango kay Daryl. Ha? 20 billion. Nakahanda siyang maglabas ng 20 billion dollars ng walang kahirap-hirap para lang makabili ng isang godly pill. Napakayaman ng isang ito. Isip ni Daryl. Nagulat dito si Daryl. Hindi pa isang cultivator si Daryl, kaya hindi niya naiintindihan ang hirap sa paglampas sa bottleneck na pinagdadaanan ng mga cultivator para makatawid sa susunod na level na siya ring dinaranas ngayon ni Brandon at ng kanyang ate na si Abay. Habang natitigilan, biglang pinuno ng isang hindi pangkaraniwang pagkasabik ang buo niyang katawan. Hindi niya inakala na aabot sa ganitong halaga ang godly pill na kanyang ginawa. Bakit ko pa nga ba kailangang magkanda ko ba sa katatrabaho sa hinaharap? Ang kailangan ko na lang gawin ay gumawa ng mas maraming mga pill. Isip ni Daryl. Dito na kumalma si Brandon sa pagkasabik na kanyang naramdaman. Pero didiretsahin na kita, sa sandaling hindi gumana ang godly pill na ito. Ipapakita ko sa iyo ang nangyayari sa mga taong nagsisinungaling sa akin. Banta ni Brandon. Nagkaroon ng flat at nanlalamig na tono ang kanyang boses. Kalmado namang humiti rito si Daryl, kung ganoon, wala ka nang dapat pang ipag-alala. Ipinalakpak ni Brandon ang kanyang kamay para tawagin ang taong namamahala sa kanyang pera para gawin ang transaksyon. Dito nang humiti si Daryl na nagsabing, "Oh, bakit ka nagmamadali, Brandon?" "Hindi pa. Ako pumapayag na ibenta ito sa iyo ng 20 bilyon. Ano ang ibig mong sabihin?" Dito na nagdilim ang mukha ni Brandon. Magpapakitang gilas na naman ba ang isang ito? Isip ni Brandon. Hindi gumalaw ng kahit kaunti ang mukha ni Daryl habang itinuturo ang thumb ring. Nagawa sa jade na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Maliban sa 20 bilyon, gusto ko rin ang isang ito.
Tumingin si Brandon sa direksyong itinuro ni Daryl at huminga ng malalim. Ninakaw ni Brandon ang thumb ring na ito sa Tianshan School. Ayon sa mga usapan, mayroon daw malaking lihim na nasa likod ng singsing na ito, pero isang taon na itong hinanap ni Brandon at wala siyang kahit na anong kakaibang nakita rito. At dahil wala na ring point ang pagtatago sa bagay na ito na maaari ring magbigay sa kanya ng problema sa hinaharap, naisip ni Brandon na maaari niya na rin sigurong ibigay ang singsing na ito kay Daryl. Matapos mag-isip, tumango si Brandon at sinabing, sige, walang problema. Isa lang naman iyang antike. Ha? Pumayag talaga siya roon? Isip ni Daryl, muli siyang nagulat sa ginawang desisyon ni Brandon. Hindi niya inasahang papayag ng ganoon na lang si Brandon. Dito na lumapit si Daryl at isinuot ang singsing ng walang pag-aalinlangan. Sumakto lang ang sukat ng singsing na ito sa kanya, hindi ito naging malaki o maliit para sa kanya. Natuwa rito si Daryl pero ang hindi niya nakita ay ang bahagyang ngiti na nagpakita sa mukha ni Brandon nang isuot niya ang singsing. Ninakaw ni Brandon ang singsing na iyon pero hindi na ngayon, si Daryl na ang nagnakaw nito. Mabilis na nag-transfer si Brandon ng $20 billion kay Daryl. Ang isang godly pill na kanyang ginawa ay kanyang nabenta sa halagang 20 bilyon kasama ng isang antike, napakalaki ng kinita niya rito. Dahil dito, masayang umalis si Daryl sa manor na pagmamayari ni Brandon. Samantala, sa mansyon ng mga Darby. Matapos ang mahabang araw, nakaalis na ang halos lahat ng mga bisita sa mansyon ng mga Darby. Umalis na rin ang ilan sa mga senior ng pamilya Darby na nagiwan na lamang sa mga nakababatang miyembro ng Darby na kasalukuyan pang nagiinuman sa living hall ng mansyon na nagpupumilit sa groom na ibalik ang bride sa kanilang kwarto. Ang groom namang si Jackson ay naparami sa pag-inom kaninang hapon kaya kasalukuyan pa itong natutulog sa kanyang kwarto habang ang kanyang bride naman na si Rebecca Song ay abala sa pag-entertain ng kanilang mga bisita habang tulog ang kanyang asawa. Naroon din siyempre ang pinakamatanda nilang kapatid na si Florian at ang asawa nitong si Yumi. Sige na, lumalalim na ang gabi. Oras na para umuwi. Sabi ni Yumi habang nakatingin sa kanyang orasan. Pero mukhang ayaw pang umuwi ng asawa niyang si Florian na kumaway sa kanya habang sinasabing Pia, espesyal ang araw na ito sa ating lahat. Kaya bakit hindi ka na maunang umuwi sa atin? Dito lang muna ako para ma-enjoy hanggang mamaya. Masyado ka ng lasing. Ano pa bang dapat niyong pag-usapan? Hindi na natuwa rito si Yumi pero ayaw niyang ipahiya si Florian sa harap ng kanyang pamilya kaya wala na siyang nagawa kundi umalis. Nang umalis si Yumi, tumama ang paningin ni Florian sa bride na si Rebecca. Umupo at naginom ang mga nakababatang miyembro ng pamilya Darby habang binibigyan at sinasalinan sila ni Rebecca na parang isang mabuting asawa. Masyadong maganda at sexy ang babaeng pinakasalan ng aking kapatid. Isip ni Florian. Binalot na ng alkohol ang kanyang isipan kaya habang mas patagal ng patagal ang kanyang pagtingin kay Rebecca ay mas paganda ng paganda ang itsura nito para sa kanya. Gulp. Wala nang nagawa si Florian kundi maglaway kay Rebecca. Nang malasing na ng husto silang lahat, tumayo na ang nakangiting si Florian at sinabing, sige na, mukhang nag-enjoy talaga tayong lahat ngayong gabi. Tulog pa rin si Jackson at kailangan pang maglinis ni Rebecca, kaya oras na siguro para umuwi. Hindi ba? Tumango rito ang lahat dahil siya ang nakatakdang magmana sa mga negosyong hawak ng kanilang pamilya. Mukhang napagod ka ngayong araw, Rebecca. Nilapitan ni Florian si Rebecca nang makaalis na ang huling bisita sa kasalan. Nakangiti namang sinabi ni Rebecca na okay lang ako. Ikinagagalak ko ang pagpunta ninyo ngayong araw. Naparami lang talaga ang ininom ni Jackson kaya hindi na niya kaya na-entertain masyado kanina. Kaya ako na lang ang pumalit sa kanya. Maswerte siyang makapangasawa ng isang katulad mo. Napakaswerte talaga ng batang
Iyon! Nakangiting sinabi ni Florian habang naglalakad palapit para magsalinang. Sa isang tasa. Habang nagsasalin, naglabas siya ng isang bote ng powder mula sa kanyang bulsa na kanyang ibinudbod sa isinalin niyang tsaa. At pagkatapos ay lumingon siya kay Rebecca para ibigay ang hawak niyang tsaa rito. Marami-rami rin na nang nainom mo. Ngayong araw, Rebecca. Ito, magsaa ka muna para gumaan naman kahit papaano ang pakiramdam mo. Kailangan mo pang asikasuhin si Jackson mamaya pagkatapos mong maglinis dito. Salamat, kuya. Hindi na ito inisip pa ni Rebecca na humigop sa ibinigay na tsaa sa kanya. Sige kung ganoon, mauuna na ako. Kailangan ko na ring magpahinga. Ngiti ni Florian. Pagkatapos siyang ihatid ni Rebecca palabas ng living hall, bumalik na ito sa paglilinis. Matapos ang ilang minute, nakaramdam si Rebecca ng pagkahilo at nawalan. Nang malay nang magawa niyang sumandal sa kanilang sofa. Sa mga sandaling ito, isang anino ang nag-flash mula sa labas ng living hall. Nakangiting naglakad si Florian pabalik sa hall habang sinasabing kinapakabango mo. Pala. Naglakad siya papunta sa sofa, binuhat si Rebecca at hinalikan ito. Wala nang malay. Si Rebecca kaya magagawa na ni Florian ang anumang gustuhin niya rito. Pagkatapos ng 10 minuto, isang kulay pulang coupe ang huminto sa main entrance ng villa, bumaba mula rito si Yumi na hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Nang pumasok siya sa hall ng villa, agad na narinig ni Yumi ang nakakahiya at malalakas na tunog na hindi niya gugustuhing mapakinggan. Kaya agad itong sumugod para buksan ang pinto ng walang pag-aalinlangan. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Florian na nasa gitna ng kanyang pagsasamantala kay Rebecca. Halos atakihin ito sa kanyang puso sa kanyang nakita. Makikitang nakahiga sa kanyang tabi ang walang malay na si Rebecca na nagawa ng gahasain ni Florian. Nang maproses ng utak ni Yumi ang kanyang nakita, agad itong nagliyab sa sobrang galit. Naglakad siya palapit at sinampal ng malakas si Florian. Paano mo nagawa ito sa akin, Florian Darby? Sinasabi ko na nga bang mayroon kang binabalak noong sabihin mo sa aking magpapaiwan ka rito kanina. Walang tigil na. Nanermon si Yumi habang nakaturo kay Florian. Hipag mo siya, Florian. Paano mo nagawa ang bagay na ito sa kanya? Manyak kang hayop ka. Paano mo ito nagawa sa akin? Nang makita ang galit ng kanyang asawa, agad na nagising sa katotohanan si Florian. Lumuhod siya sa sahig at pinagsasampal ng walang tigil ang kanyang sarili. Darling, darling. Nagkamali ako. Napakababoy ko. Isa akong baboy na manyak. Patawad. Patawarin mo sana ako. Palaging natatakot si Florian sa kanyang asawa, lalo na ngayong nahuli siya nito sa akto ng kanyang kahalayan. Kaya natural lang na matakot siya rito ng husto. Nanginig naman si Yumi sa sobrang galit. Hindi niya kailanman matatanggap na gagawa ang kanyang asawa ng ganitong klase ng kahihiyan. Sa sandaling malaman ito ng lahat, paano na niya magagawa pang manahin ang mga negosyo ng kanilang pamilya? Mayroon niyang kasabihan na hindi dapat lokohin ng kahit na sino ang asawa ng kanyang kapatid. Isip ni Yumi. Habang nakakagat sa kanyang labi, nagingit-ngit na sinabi ni Yumi na, tumayo ka na dyan at magbihis. Siguradong gagawin ni Florian ang lahat ng kanyang sasabihin dahil sa tindi ng takot nito sa kanya. Habang nagbibihis, maingat nitong sinabi na ano na ang susunod nating gagawin, darling. Ano na ang susunod? Titig ni Yumi kay Florian. Nakita niya na virgin pa si Rebecca at ngayong pinagsamantalahan na ito ni Florian. Imposible na para ritong hindi malaman ang ginawang kahalayan ni Florian sa kanya. Ipinadyak ni Yumi ang kanyang paa at siyanbing aayusin natin ito pagwi natin. Florian. Kaya kunin mo na ang iit diagram na salamin kanina at ilagay ito sa tabi niya. Ang iit diagram na salamin kanina? Para saan? Nako-confuse na sinabi ni Florian. Ano pang itinatayo-tayo mo riyan? Bilisan mo nang kunin ito.
Ito lang ang nag-iisang bagay na makapaglalabas sa iyo sa problemang ito. Wala na tayong magagawa, kundi i-frame up ang mangmang mong kapatid na si Daryl dito. Sigaw ni Yumi. Agad na naintindihan ni Florian ang gustong mangyari ng kanyang asawa. Agad niyang dinala ang 8 diagram na salamin para itabi ito kay Rebecca. Napakagaling mo talaga, darling. Pinuri ni Florian si Yumi habang ibinababa ang salamin. Hindi na nagawa pang sagutin ni Yumi ang kanyang asawa. Nilagay niya ang salamin sa tabi ng kama at pumunta sa bintana para buksan ito. Ipapakita nito na tumakas sa bintana ang taong gumawa nito kay Rebecca. Malinaw na fine-frame up nilang dalawa si Daryl. Kaninang umaga, nagpakitang gila si Daryl gamit ang kanyang kaalaman sa teorya ng Feng Shui na nagawa ring magsabi na nahimatay si Abbay nang dahil sa salaming ito. Kahit na hindi nito nakumbinsi si Yumi, alam niya na maraming naniwala rito. Kasama ang biniktima ng kanyang asawang si Rebecca. Dahil marami nang nalalaman tungkol sa metaphysics ng Feng Shui si Daryl, maaaring marami na rin itong nalalamang paraan para mawalan ng malay si Rebecca sa pamamagitan ng salaming ito. Kaya sa sandaling magising si Rebecca kinabukasan at malaman na siya ay pinagsamantalahan, agad niyang makikita ang salaming ito na magbibigay sa kanya ng ideya na si Daryl ang gumawa nito sa kanya. Matapos iset up ang lahat, nakita niyang nakatitig pa rin ang asawa niyang si Florian kay Rebecca. Nabitin ka pa ba sa mga nakita mo? Sige na, sabi ni Yumi. At pagkatapos ay agad na siyang umalis sa kwarto. Agad naman siyang hinabol ni Florian habang walang tigil na humihingal. Hindi ito gagana. Paano kung magpunta si Rebecca sa hospital at malaman ang buong katotohanan? Iniisip mo ba na kasing kapal na ng mukha mo ang lahat? Na wala silang reputasyon na dapat pangalagaan? Sabi ni Yumi. Agad nakuha ni Florian ang punto ni Yumi. Kaya mukhang nakahinga na siya rito nang maluwag at umalis nang hindi nagtatanong ng kahit na ano sa kanyang asawa. Samantala, si Daryl naman ay nakaramdam ng hindi maganda sa naging kasalan. Kanina, hindi niya maiwasang maisip ang kanyang asawa na si Lily buong gabi. Kaya imbes na bumalik sa opisina, umuwi siya sa bahay ng mga Lindon. Sa loob ng 3 taon niyang pagtira sa tahanan mga Lindon, alam niyang mababa ang naging tingin ng mga ito sa kanya maging ng kanyang asawa na si Lily. Pero alam din niya na mayroon pa ring nararamdamang pagmamahal ang kanyang asawa para sa kanya. Nang makarating siya sa tahanan nila Lily, napansin niyang wala sa bahay ang kanyang mga biyenan habang si Lily naman ay naka-Indian seat sa ibabaw ng sofa na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Pero mukhang nagpapanik ang kanyang mukha nang makita siya ni Daryl. Nang makita niyang umuwi si Daryl, agad na nagpakita ang tuwa sa kanyang mukha na agad din namang nawala. Umuwi ka. Mabuti kung ganoon. Hiniram ng kaibigan ko iyong kotse ko. Samahan mo ako. Sabi. Nang nababahalang si Lily. Hindi na nagtanong pa rito si Daryl at agad na umalis sa kanilang bahay kasama ng kanyang asawa. Noong papunta na sila nalaman ni Daryl na nasa isang reunion dinner si Samantha. Kasama ng mga dati nitong kaibigan. At dahil kasama ng mga kaibigan nito ang kani-kanilang mga anak, tinawagan ni Samantha si Lily para sumali sa reunion. Ano naman ang gagawin ko roon? Tanong ni Daryl matapos malaman kung saan sila pupunta. Umirap sa kanya si Lily at sinabing kung ayaw mo, ihatid mo na lang ako roon at pwede ka nang umalis. Hindi na kita pipilitin pang magstay doon. Matapos makita kung gaano ito ka-spoiled, umiti na lang si Daryl at nanahimik. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa hotel. Nang makapasok sila sa pribadong dining area ng hotel, nakita nila si Samantha na masayang nakikipag-usap sa mga dati nitong kaklase. Kahit na napanatili ng mga kaibigang ito ni Samantha ang mga bata nilang itsura, mas naging matanda pa rin ang itsura nito kung ikukumpara kay Samantha. Makikita ring sinasamahan ang mga ito ng kani-kanilang mga anak. Nang makita ni Samantha si Lily, agad na nagpakita ang isang ngiti sa kanyang
mukha pero agad din itong nawala nang makita niya si Daryl. Pinapunta niya rito si Lily para magkaroon ng magandang impresyon sa kanyang mga kaibigan pero bakit? Nito isinama ang walang kwentang iyon? Hindi rito natuwa si Samantha pero hindi niya magawang paalisin si Daryl sa harap ng lahat. Wow! Iyan na ba ang anak mong si Lily? Napakagandang bata naman ito. Narinig kong nagawa raw makipagdeal ng anak mo sa Platinum Corporation nitong nakaraan at nagawa rin niyang ayusan ang popular model na si Giselle Land. Napakagaling din pala ng anak mong ito. Matapos ipakilala si Lily sa lahat, napuno ng papuri ang buong dining area habang namamangha nilang tinitingnan si Lily. Natuwa rito ng husto si Samantha. Talagang naging maganda ang impresyon na ibinigay sa kanya ng napakaganda niyang anak. Habang nakaupo naman sa tabi nito si Daryl na hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Sinimulan ng ipakilala ng mga kaibigan ni Samantha ang kani-kanilang mga anak at manugang. Ang iba sa mga ito ay mga executive na habang ang ilan naman ay nagmamayari na ng sarili nilang mga kumpanya, maging ang pinakamababa sa mga ito ay mga doktor. Habang nag-uusap, isang mukhang mayamang babae ang tumuro kay Daryl at nagtanong habang natutuwang nakangiti sa kanya at ito naman ay ang babaeng ito ay si Melanie Watson. Noong araw ay walang tigil itong nakikipagkumpetensya kay Samantha. Kaya hindi siya natuwa sa mataas na naabot ng anak nitong si Lily. Dito na niya naisip na ituro si Daryl para agad pasamain ang impresyon ng lahat kay Samantha. Gaya ng inaasahan, nang tanungin niya ang tungkol kay Daryl, agad na tumingin ang lahat dito. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Samantha habang nagiging awkward at bagsak ang maganda niyang mood. Pero nanatiling kalmado at confident si Lily. Tumayo siya at ipinakilala si Daryl. Ito nga pala si Daryl. Kasal na kaming dalawa. Oh, siya pala ang manugang mo Samantha, I see. Mukhang isa naman siyang disenteng lalaki. Saan ba siya nagtatrabaho? Tanong ni Melanie. Sa isang kumpanya, kalmadong isinagot ni Daryl. Alam niya kung ano ang gustong mangyari ni Melanie pero wala pa rin siyang pakialam dito. Anong company? Ano rin ang posisyon mo roon? Nakangiting tanong ni Melanie na para bang nagka-care siya rito. Walang pag-aalinlangan namang sumagot si Daryl ng isa lang akong pangkaraniwang office boy. Ah, isa ka lang palang office boy. Isip ni Melanie. Matapos niyang sabihin ito, makikita ang kaunting inis na nagpakita sa mga mukha ng tao sa kanyang paligid. At agad na natuwa rito si Melanie na nanonood sa pagbabago ng kanilang mga reaksyon. Okay na ang pagiging isang office boy. Okay lang din kung hindi naging ganito kaganda ang iyong trabaho. Napakatalentado ng iyong asawang si Lily kaya wala ka nang magiging problema kung mananatili ka lang sa inyo. Sabi ni Melanie. Halatang halata ang sarcasm na ibinibigay nito na nakapagpadilim sa itsura ni Samantha. Kasalanan itong lahat ni Daryl. Hindi ba niya alam ang kanyang posisyon sa pamilyang ito? Iniisip niya ba na okay lang para sa kanyang sumabit sa mga ganitong okasyon para ipahiya ang buong pamilya namin? Isip ni Samantha. Maging si Lily ay nagpakita ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha habang nagsisisi sa pagsama niya kay Daryl sa lugar na ito. Dito na biglang tumayo si Melanie kasama ng kanyang baso at nakangiting sinabi na, dahil nagtitipon-tipon na rin tayo rito ngayong araw, mayroon sana akong gustong ipaalam sa inyo. Ikakasal na ang aking anak at ito naman ang aking magiging manugang. Isang binata ang tumayo sa tabi ni Daryl at buong respetong sinabi na, hello sa inyong lahat, ako nga po pala si Jimmy at ako rin po ang kasalukuyang chairman ng Mile and Corporation. Wow! Dito na biglang napuno ng pagkamangha ang buong dining area. Mile and Corporation. Ito ba ang kumpanyang kilala sa foreign trading? Isa itong napakalaking corporation. Exactly. Naririnig kong malapit na rin daw itong isa publiko. Isa itong
Napakalaking corporation na humahawak ng napakarami nitong branches sa iba't ibang mga city sa ating bansa. Kaya napaka-impressive para sa amin na maging chairman ka ng isang corporation sa napakabata mong edad. Gaya nga ng nabanggit ni Melanie kanina, kababalik-balik mo lang dito galing sa abroad matapos mong gumraduate Runheim ba? O Melanie, napakaswerte mo talaga para magkaroon ng ganito kagaling na manugang. Napuno ng papuri at pagkamangha ang buong dining area habang namamanghang. Nakatingin ang lahat kay Jimmy. Natuwa rito ng husto si Melanie na nagmalaki sa kanyang manugang. Kasabay nito ang pagtingin niya kay Samantha habang nag-iisip ng ano naman kung mataas ang narating ng iyong anak? Kahit na hindi napantayan ng anak ko ang anak mo, nakahanap naman ito ng mabuting asawa. Nang mapuno ng papuri ang buong dining area, ikinaway ni Jimmy ang kanyang mga kamay at nagpapakumbabang sinabi na, sa totoo lang, hindi pa rin madali ang pagiging isang chairman. Mayroon nga tayong kasabihan na with great power comes with great responsibilities. At sa dami ng libo-libong staff na nagtatrabaho sa aming kumpanya, hindi na ako nagkaroon ng libreng oras. Pero mabuti na lang at umaabot ng ilang daang libo kada buwan ang natatanggap kong sweldo. Huminto siya sandali at nakangiting lumingon kay Melanie, sa susunod na linggo na po pala ang kasal, tita. Nagpareserba na ako ng isang Mercedes-Benz class para gamiting bridal car. Isang Mercedes-Benz class. Isip ng mga tao sa loob ng dining area. Muling umingay ang lahat sa loob ng dining area. Saan kaya ako makakakita ng ganito kaperpektong manugang, isip ng lahat. Tumango naman si Melanie na nagpapakita ng pinakamataas ng ngiti sa lahat. Good. Good. Kasal mo naman iyan kaya ikaw na ang bahala. Sa totoo lang, transportation lang ang tingin ko sa mga sasakyan. Hindi nila kailangang maging magara. Pero didirektahin ko na rin kayo na habang pamahal ng pamahalang isang sasakyan ay mas pakomportable ng pakomportable ang mga ito. Tango ni Jimmy habang natutuwang dinadagdagan ang kanyang mga sinabi. Matapos nito, tumingin si Jimmy kay Daryl at nagtanong ng, nga pala Daryl. Ano nga pala ang sasakyan mo? Bago ang reunion, sinabihan na ni Melanie si Jimmy na bigyan siya nito ng napakagandang impresyon at atakihin ang imahe ni Samantha sa harapan ng lahat. Kaya para matuwa si Melanie, hindi pinalampas ni Jimmy ang anumang pagkakataon para maliitin si Daryl. Dahil isa lang namang nakikitirang manugang ng mga lindon si Daryl, ang dapat lang gawin ni Jimmy ay ipakita kung gaano ito kawalang kwenta. Pero nanahimik lang dito si Daryl at nakangiting tumango kay Jimmy. Hindi ito syempre pinalampas ni Jimmy. Kaya buong puso itong umiti ng dahan. Dahan at muling nagtanong ng ano kaya ang sasakyang minamaneho mo Daryl? Sa mga sandaling ito, agad na nagsitingin ang lahat kay Daryl. Kitang-kita ang inis sa likod ng mga ngiting ipinapakita nito kay Daryl. Dito na agad nagdilim ang itsura ni Samantha. Tuluyan na akong ipinahiya ng walang kwentang ito na nakasakay lang sa walang kwenta niyang electric bike. Kaya paano niya sasagutin ang tanong na iyon, isip niya. Ano ang sasakyan ko? Naniniwala talaga ako na ang silbi lang talaga ng sasakyan ay para makarating ako sa malalayong lugar, kaya naisipan kong bumili ng isang pangkaraniwang sasakyan, isang Audi E8, sagot ni Daryl na nasa ilalim ng matinding presyo na nagmula sa tingin ng lahat. Hindi siya nagkakamali rito. Ang isang Audi E8 ay isa lang entry-level na sport car. Kung ikukumpara sa nagagandahang mga sports car sa buong mundo. Pero hindi pa rin. Ito matatawag na isang pangkaraniwang sasakyan. Wow! Muling nabalot ng ingay ang buong dining area. Hindi makapaniwalang tiningnan ng lahat si Daryl na parabang hindi nila narinig ng malinaw ang sinabi nito. Nabulunan din sa iniinom nilang tsaa ang maginang sina Samantha at Lily. Paano niya nagawang sabihin ang bagay na ito? Ipinahiram lang sa kanya ng kanyang boss ang sasakyang ito, kaya paano niya nagawang sabihin na kanya ito? Napakakapal talaga ng mukha ng isang ito. Isip ng mag-ina. Natigilan dito si Jimmy. Isang Audi Q8. Nasa $2 million ang asking price.
Nito, nagkukunwari lang kaya siya. O Samantha, napakabuti mo talagang biyenan para bilhan ang iyong manugang ng isang mamahaling sasakyan, ngiti ni Melanie na nakabalik na mula sa kanyang pagkagulat habang nanglalait kina Daryl at Samantha. Siyempre, hindi siya naniniwalang makakabili si Daryl ng isang Audi A8. Kaya, siguradong isa itong regalo mula kay Samantha para pagandahin ang kanyang imahe sa harap ng lahat. Sa bagay, isa lang namang walang kwentang basura si Daryl. Walang ipinakitang emosyon ang hindi sumasagot na si Samantha. Pero si Daryl naman ang kalmadong sumagot para sa kanya, hindi ito bigay ng aking biyenan. Ibinigay ito sa akin ng aking boss. Hahaha. Nagpapatawa yata ang isang ito. Sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya para mapigilan ang kanilang pagtawa. Pero hindi na ito napigilan ng ilan sa mga babaeng sumabog na sa katatawa. Napakagaling talaga magbiro ni Daryl. Hindi naman pala sa kanya ang sasakyang ito. Haha. Isa ba siyang komedyante? Nakakatawa. Isip ng lahat. Dito na nagdilim ng tuluyan ang mukha ni Samantha na umabot sa punto na gusto na lang nitong magpakain sa lupa. Pero hindi pa tapos si Daryl sa pagsasalita. Totoo lang, sa akin na ang sasakyang ito ngayon. Ibinigay ito sa akin ng aking boss. Matapos niyang ma-impress sa naging performance ko sa kanyang kumpanya. Ano? Bakit naman magagawang bigyan ng isang boss ang kanyang empleyado ng isang Audi A8? Nagulat at nagtaka ang lahat sa sinabing ito ni Daryl. Maaari ko bang malaman kung saan ka nagtatrabaho para magkaroon ng ganito? Kagandang mga benepisyo, tanong ni Jimmy. Tumingin lang sa kanya si Daryl na may walang pakialam na mukha. Isa lang itong maliit na kumpanya. Hindi rito nakumbinsi si Jimmy, pero ayaw na niyang ituloy pa ang topic na ito. Dahil sa sobra-sobrang pagsisinungaling na ginagawa ni Daryl. Ngumiti ng bahagya si Jimmy at naglabas ng siyang mamahaling box na kanyang ibinigay kay Melanie. Pasensya ka na tita dahil palagi akong busy kaya hindi na kita nabibisita ng madalas. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin para sa iyong anak. Sana tanggapin at magustuhan po ninyo ang maliit na bagay na ito mula sa akin. Oh, huwag kang mag-alala. Isa tayong pamilya. Bakit mo kailangang maging ganito? Kabait? Nakangiting sinabi ni Melanie na parang naging isang namumukadkad na bulaklak habang tinatanggap ang regalo. Ano ang laman yan, Melanie? Nga, ipakita mo na sa amin. Nagtatakang nagtanong ang ilan sa mga tao na punong-puno ng paghanga sa kanilang mga tingin. Tuwang-tuwa namang binuksan ni Melanie ang box kung saan nakita niya ang mga ilaw na nagningning sa kanyang mga mata. Nang tuluyan na niya itong mabuksan, isang mahabang Chinese dress na punong-puno ng mga mamahaling bato ang nakita ng lahat. Wow! Sa loob ng isang iglap, agad na umingay ng husto ang lahat sa buong dining hall. Napakaganda talaga nito. Totoo ba ang mga batong ito? Grabe! Isa itong kilalang international luxury brand. Nakita ko ito sa isang international fashion show sa GIE 2 araw na ang nakalilipas. Isang supermodel din ang nagsuot nito roon. Hindi ito mura, sabi ni Melanie kay Jimmy habang pinapanood ng mga napapapigil hiningang tao sa paligid. Iniling naman ni Jimmy ang kanyang ulo at mumiti. Wala lang ito, $100,000 lang ang bili ko riyan. $100,000? Wala lang iyan para sa iyo. Tuluyan ng nablangko ang lahat ng mga babaeng nasa loob ng dining hall. Isa itong international luxury brand na isinuot din ng isang supermodel. Kung magkakaroon lang sila ng isa nito, walang nagawa maging si Lily kundi mamangha sa kanyang nakita habang nagdidilim pa lalo ang mukha ni Samantha. Habang nakatingin ang lahat kay Melanie at sa natanggap nitong regalo, nahihiyang sinabi ni Melanie na Jimmy anak, hindi ko ito matatanggap. Masyado itong mahal. At masyado ring revealing para sa akin. $100,000 lang naman iyan tita. Paano iyan naging mamahalin? Bagay na bagay. Nga ito sa iyo. Sabi ni Jimmy.
Sige kung ganoon kakapilit. Tatanggapin ko na ito. Sabi ni Melanie habang hinahawakan ang dress at itinatago ang pagpapakita ng nararamdaman niyang pagkasabik sa kanyang mukha. Sa totoo lang, para na ring anak ang turing ko sa aking manugang. Masyado siyang mature, maaasahan, hindi gaya ng iba riyang puno lang ng kasinungalingan. Pinipigilan na ni Samantha ang kanyang galit mula kanina. Kaya nang sabihin ito ni Melanie, narating na ni Samantha ang dulo ng kanyang pagpipigil. At nang makita niyang humihigop si Daryl ng tsaa na parang walang nangyari, hindi na napigilan pang manginig ni Samantha sa sobrang galit. Nagawa pa ng walang kwentang basura na itong uminom ng tsaa sa ganitong oras. Isip ni Samantha. Gustong-gusto nang umalis ni Samantha sa lalong madaling panahon. Siguradong magmumukha siyang kahiya-hiya sa harapan ni Melanie kaya mas piniling manatili at magtiis ni Samantha sa kanyang kinaupuan. Nakapagdesisyon na rin siyang utusan ang kanyang anak na makipag-divorce kay Daryl sa sandaling makauwi sila mamaya. At sisiguruhin na niya sa pagkakataong ito na matatapos na ng dalawang filupan at pirmahan ang mga papeles bukas. Inisip naman ni Lily na sumusobra na si Melanie pero wala na rin siyang nagawa pa. Rito nang makita niya ang katabi niyang si Daryl. Nagawang magpa-impress ng mga napangasawa ng mga kasama namin dito ang mga kaibigan. Ng kani-kanilang mga kaibigan maliban na lang sa napangasawa kong ito. Bahala na. Nga. Isip ni Lily. Sa mga sandaling ito, nakangiting tumingin si Melanie kay Daryl at sinabing, "Anong masasabi mo sa regalong ibinigay ng manugang kong si Jimmy sa akin, Daryl?" Nang hindi tumitingala, tila walang pakialam na sinagot ni Daryl ang tanong ni Melanie, hindi na masama. Hindi na masama? Nagbibiro ba ang isang ito na para bang kaya niyang makabili nito? Isip ni Melanie. Sa mga sandaling ito, natawa sa kani-kanilang mga sarili ang mga taong nasa loob ng dining room habang nagpapakita ng inis sa kani-kanilang mga mukha. Ano bang mayroon sa mga taong ito? Ano bang nakakatuwa sa pagkumumpara ng mga bagay na mayroon sila? Isip ni Daryl. Hindi na napigilan pa ni Daryl ang kanyang sarili matapos kutya-kutyain ng lahat. Wala na siyang nagawa kundi tumayo at umalis sa dining area. Ha ha ha! Hindi na ba kaya ng basurang ito na manatili rito sa sobrang kahihiyan? Sayang dahil wala na tayong maluloko sa sandaling umalis na siya. Babalik na naman kami sa nakakantok naming mga usapan. Isip ng lahat. Makikita ang pagkadismaya sa mukha ni na Melanie at Jimmy nang umalis si Daryl. Habang nakahinga naman ng maluwag ang manugang nitong si Samantha dahil kung hindi kinakailangan niyang tiisin ang tila walang katapusang pangungutya ng kanyang mga kasama nang dahil sa basurang ito. Gusto siyang sundan ni Lily para alamin kung ano ang naiisip nitong gawin pero agad niya itong inalis sa kanyang isipan matapos makita ang kasalukuyang sitwasyon sa loob ng dining area. Pero matapos ang 3 minuto, muling bumalik si Daryl. Napapadyak na lang sa sahig ang galit na si Samantha nang muling magbukas ang mga pinto papasok sa dining room. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang kahihiyang tinanggap mo kanina? Tumayo na rin si Lily at bumulong ng, "Hintayin mo na lang kami sa sasakyan." Ano pang ginagawa mo rito? Ngumiti naman sa mga ito ang hindi nagsasalitang si Daryl habang hawak-hawak ang isang kahon sa kanyang kamay. Nakuha niya ang regalong ito kay Drake Darby matapos ang kanyang kasal. Isa itong regalo para makabawi sa lahat ng nangyari noong nakaraan. Nang itakwil si Daryl ng pamilya Darby matapos magpakasal sa isang miyembro ng pamilya Lindon, walang ni isang miyembro ng pamilya Darby ang umattend sa kanyang kasal. Nakaramdam dito ng pagka-guilty si Drake kaya binigyan niya ng isang regalo si Darby para makabawi sa nangyaring ito. Tinanggap ni Daryl ang regalong ito ni Drake. Pero wala pa rin siyang ideya kung ano ang laman nito, pero sigurado ring hindi na ito masama dahil nagmula mismo kay Drake ang isang ito. Nilagay niya ang box sa harapan ni Samantha at bumalik sa kanyang kinaupuan. "Ma, hindi man lang kita nabigyan ng kahit isang regalo nitong 3 taong nakalipas."
Mula noong magpakasal ako kay Lily. Ito, sana maging sapat ito para makabawi sa inyo. Ano? Nagawang lumabas ng lalaking ito at bumalik ng may dala-dalang regalo ng ganoon kabilis, isip ng lahat. Naku-curious na tiningnan ng lahat ang box. Mayroon itong napakagandang disenyo ng bulaklak na nakaukit sa paligid. Maging ang pagkakabalot nito ay mukha ng mamahalin. Kaya siguradong mabigat sa bulsa ang anumang nilalaman ng box na ito. Natural lang na ganito ang maisip ng lahat nang makita nila ang regalong ito. Pero kabaliktaran pa rin ang pumasok sa isip ng karamihan sa mga taong nasa dingding area. Gaano kaya kamahal ang regalong ito kung iisiping nagmula ito sa isang basurang katulad niya? Siguradong ginagawa niya lang ito para magpakitang gilas at pampalubag loob sa lahat ng kahihiyang tinanggap niya kanina. Nang maisip nila ang bagay na ito, inisip ng lahat na hindi ito magagawang buksan ni Samantha sa harap ng lahat. Dahil iniisip maing ni Samantha na pinapagaan lang. Nang walang kwenta niyang manugang ang kahihiyang tinanggap nilang lahat kanina. Kaya sigurado siya sa kanyang sarili na hindi niya ito bubuksan sa harapan ng lahat para lang mapahiya pa ng husto sa reunion na ito. Ilang minuto mo lang kinuha ang regalong ito, Daryl Hindi naman siguro ito. Mula sa mga tindahan dyan sa night market na nakapwesto ngayon sa labas, no? Nanlolokong sinabi ni Jimmy. Masunuri namang umiti si Daryl. Wala siyang naging pakialam sa mga pangungutiyang ginawa nito sa kanya. Ipakita mo naman sa amin kung ano ang naisip ibigay sa iyo ng iyong manugang. Samantha. Tuwang-tuwa na sinabi ni Melanie. Nakahanda na siyang ipahiyang muli si Samantha sa sandaling buksan nito ang ibinigay sa kanyang regalo ni Daryl. Sinundan siya ng iba pa nilang mga kasama sa dining area. Nga, ipakita mo na ito sa atin. Iniisip ko tuloy kung mas maganda ba ito kaysa sa regalong ibinigay ni Jimmy. Nagdalawang isip si Samantha habang kinakagat ang kanyang mga labi. Kahit na hindi pa rin siya sigurado hanggang ngayon sa regalong ibinigay sa kanya ni Daryl. Paano kung mula lang talaga ito sa isang tindahan sa night market? Siguradong magmumukha siyang ewan sa harap ng lahat habang buhay. Pero matapos makaramdam ng pressure mula sa lahat ng nasa dining area, wala na siyang nagawa kundi buksan ang box. Dito na biglang napanganga ang lahat sa sobrang pagkamangha nang makita ang nasa loob ng box. Natigilan dito si Samantha habang nasurpresa naman ng husto si Lily. Agad ding nanigas ang ngiting makikita sa mga mukha ni na Melanie at Jimmy nang makita ito. Makikita sa loob ng box ang isang napakaglamorosong necklace. Maging ang mga ruby na makikitang nakakabit sa necklace ay naging kasing laki ng mga itlog ng kalapati. Napakagandang kuminang ng necklace na ito sa ilalim ng liwanag. Kaya kung ikukumpara magmimistulang buhangin ang mga diamanting nakakabit sa dress na ibinigay ni Jimmy sa necklace na ito. Siguradong masasabi ng sinumang may dalawang mata na mas malaki ang halaga ng necklace na ito sa dress na ibinigay ni Jimmy. Pero nagkakahalaga na ng ilang milyon ang bawat isang ruby na may ganitong laki, hindi ba? At kung titingnan, mukhang aabot sa halagang hindi bababa sa 20 million ang necklace na ito. Mula sa isang kagaya niya, nagawa ng isang basurang kagaya ni Daryl na magbigay ng isang mamahaling regalo. Impossible. Nga, kaya iniisip kong baka peke ang isang ito. Binatikos ito ng mga nakapaligid na tao habang nabablangko naman ang isipan ni Jimmy. Maaaring hindi ito nakikita ng lahat pero nagtrabaho si Jimmy noon sa jewelry industry kaya nagawa niyang makita kung totoo ba ito o hindi sa loob lang ng isang tingin. Ang mga ruby na nakalatag sa kanyang harapan ay mayroong gloss at malinaw na texture na nagsasabing wala nang mas totoo pa sa mga ito at ang masama. Parito, mukhang mas maganda pa ang kalidad ng mga ruby na ito kaysa sa mga ruby na nakita niya sa buong buhay niya. Hindi ba't isa lang siyang walang kwentang manugang? Kaya paano siya nakabili ng ganito kamahal na regalo? Sa wakas, bumalik na rin si Samantha sa realidad, nagtataka niyang tiningnan si Daryl at sinabing, magkano ba ang nagastos mo sa isang ito?
Hindi na mabilang ang mga alahas na mayroon si Samantha pero hindi pa siya nagkaroon ng kahit na anong alahas na may ganito kalalaking ruby kaya agad siyang nagdalawang isip kung totoo ba talaga ang mga ito o hindi. Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan, sagot ni Daryl habang nakatingin kay Samantha. Nang marinig niya ito, agad na nagkaroon ng magkahalong nararamdaman si Samantha. Ibinigay lang sa iyo ito ng iyong kaibigan. Hindi ito totoo kung ganoon. Paano? Magkakaroon ng mayayamang kaibigan ang isang walang kwentang basura na katulad mo. Isip ni Samantha habang kinukuha ang necklace para itapon sa katabi niyang basurahan. Patingin ako nito. Isa sa dalawang mga anak na babae ng kaibigan ni Samantha ang naglakad palapit. Mayroon na itong dalawang taong kaalaman sa pagkilatis ng mga mamahaling bato kaya. Agad na napapigil ng hininga ang lahat nang magsimula ito sa kanyang pagsasalita. Isa-isa itong tunay na ruby at ang bawat isang ruby na nakakabit dito ay nasa pinakamataas na uri ng kalidad. Sabi ng babae habang hinahawakan ang necklace. Ilalim ng liwanag bago muling magpatuloy sa kanyang pagsasalita, ang disenyo nito ay ibinase sa style ng mga alahas na pagmamayari ng mga miyembro ng monarkiya sa Europa, kaya masasabi kong nasa 30 milyon ang pinakamura nitong halaga at kung totoo ngang pagmamayari ito ng isang maharlika sa Europa, siguradong wala na itong katumbas pang halaga. Matapos niya itong sabihin, nagtatakang tiningnan ng babae ang nagregalo nitong si Daryl. Ha? 30 milyon? Sa pinakamurang estimate? Kagulat-gulat. Alam ni Jimmy na totoo ang necklace na ito noong una pa lang pero hindi pa rin siya nagsalita ng kahit na ano. Pero nang marinig niya ang mga sinabi ng babae agad siyang nagkaroon ng magkahalong nararamdaman dito, na panganga naman dito ang hindi makapagsalitang si Melanie. Daryl, sigurado ka bang ibibigay mo ang isang ito sa akin, bulong ni Samantha habang nakatingin kay Daryl, na sorpresa at namangha ito sa kanyang mga narinig. Sa mga sandaling ito, wala nang pakialam si Samantha kung saan o paano nakuha ni Daryl ang necklace na ito, ang gusto lang niya malaman ay kung ibinibigay ba talaga ito ni Daryl sa kanya. Sa bagay, hindi bababa sa 30 milyon ang halaga ng necklace na ito. Ngumiti naman si Daryl at sinabing, para po talaga sa inyo yan, Mom. Sana po magustuhan ninyo. Habang sinasabi ito ni Daryl, agad niyang naisip kung gaano naging mapagbigay ang kanyang tito matapos siyang bigyan ng ganitong klase ng regalo. Pero kung ikukumpara sa 30 bilyon na kanyang nagastos para isalba ang pamilya Darby, walang-wala lang ang halaga ng 30 milyon dollar necklace na ito. Nagustuhan ko ito, syempre. Tango ni Samanthang nanginginig sa sobrang sabik. Habang tuwang-tuwa niyang isinusuot ang necklace. Nanatili namang tahimik si Lily sa buong pangyayaring ito habang nagtatakang tinitingnan ang asawa niyang si Daryl. Sino ba sa mga kaibigan niya ang nagbigay sa kanya ng ganito kamahal na gamit? Una ay ang 5 milyon na aming ginamit at ngayon ay isa namang necklace na nagkakahalaga ng 30 milyon? Naisip niyang alamin mismo ang sagot kay Daryl sa sandaling matapos ang dinner na ito. At dahil dito, si Samantha ang naging sentro ng lahat sa gabing ito. Gustong-gusto siyang pag-usapan ng lahat, dito rin natin masasabi kung gaano nakamaterialistic ang mga tao sa panahong ito. Habang pauwi, hindi na napigilan pa ni Lily ang kanyang sarili, agad niyang tinanong si Daryl, sino ba ang kaibigan mong iyon? Ano ang kanyang pangalan? Anong kaibigan? Nagkunwaring nagtataka si Daryl sa tanong na ito ni Lily. Iyong kaibigan mong nagbigay sa iyo ng necklace na iyon? Nababagabag na sinabi ni Lily. Para bang biglang naaalala ng nagkukunwaring si Daryl ang lahat na sumagot ng Oh, siya ang kaibigan kong nagpautang sa akin ng $5 milyon. Huwag ka nang umiwas sa mga tanong ko. Tinatanong kita kung sino ba talaga siya. Nakarating na sila sa bahay ng mga lindon sa mga sandaling ito. Napakamot na lang. Sa kanyang ulo si Daryl na para bang may bagay na biglang pumasok sa kanyang isipan, nga pala, may ipinapagawa sa akin ang boss ko. Kaya mauna ka na sigurong
Umuwi. Kailangan ko na talagang umalis ngayon. Wala nang nagawa si Lily kundi bumaba. At matapos nito, agad na inapakan ni Daryl ang accelerator ng kanyang sasakyang agad na nawala sa paningin ni Lily. Napasimangot si Lily habang pinapanood ang sasakyaang mabilis na nawala sa kanyang paningin, matapos nito ay agad na siyang naglakad papasok sa kanilang tahanan. Sa Seaview Mansion na pagmamayari ng mga Darby. Bumangon na si Jackson sa kanyang kwarto. Nako-confused nitong minulat ang kanyang mga mata habang nakakaramdam ng hangover. Hindi na niya maalala kung gaano karami ang kanyang nainom sa kanyang kasal. Pero mukhang nakontento naman siya. Rito. Matapos ng 2 taon nilang pagsasama ni Rebecca, nagawa na rin nilang magpakasal, at ang mas lalong nakapagpatuwa sa kanya ay ang pagpapakita ni Daryl na hindi niya nagawang makita sa loob ng ilang taon. Kaya isang mainit na ngiti ang nagpakita sa kanyang mukha habang bumabangon at naglalakad palabas ng kwarto. Rebecca? Tinawag niya ang kanyang asawa sa kanilang sala, pero hindi ito sumagot sa kanya. Dito na siya nakaramdam ng hindi maganda. Nakita niyang nakabukas ang pintuan papasok sa guest room kaya agad siyang pumasok dito. At nang makarating siya sa pintuan, para siyang tinamaan ng kidlat sa kanyang nakita, nanginig ng husto ang kanyang katawan na para bang nakakita ng isang bagay na hindi niya magagawang makalimutan sa buong buhay niya. Dito niya nakita ang kanyang asawa na nakahiga sa kama. Ah! Galit na nagsisigaw si Jackson habang mabilis na namumula ang kanyang mga mata. Napakasalimuot. Ito na ang pinakamasalimuot na pangyayaring mararanasan ng kahit sinong lalaki sa mundo. Kahit na sino ka pa, ipinapangako kong papatayin kita. Agad na nagsara ng husto ang mga kamao ni Jackson hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa laman ng kanilang mga palad. Para siyang lalaki na wala sa sariling naghahanap ng kahit anong ebidensya na kanyang makita. Pero sa kasamaang palad, kabibili-bili pa lang niya sa mansyong ito kaya wala pa itong mga kamera sa paligid. Nagtingin-tingin siya sa kanyang paligid at matapos mabigo sa paghahanap ng ebidensya sa labas, muli siyang bumalik sa kwarto. At habang tinutulungan niya ang kanyang asawang si Rebecca na magbihis, tuluyan na itong nagising. Darling, niyakap niya si Jackson matapos niya itong makita. Nagising ka na rin sa wakas, pinilit ni Jackson na ngumiti habang taos pusong sinasagot ang kanyang asawa. Sagot ni Rebecca at matapos makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Mahinhin siyang sumigaw ng, pilyo ka talaga, hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi sa sobrang tindi ng hiya na kanyang naramdaman. Sa mga sandaling ito, inisip ni Rebecca na si Jackson ang may gawa nito. Dahil bago paman sila ikasal, mayroong ilang pagkakataon kung saan hindi na mapigilan pa ni Jackson ang kanyang sarili, pero agad naman itong napipigilan ni Rebecca. Nagpumilit itong ibigay ng buo ang kanyang sarili sa sandaling ikasal silang dalawa, hindi siya nagawang kumbinsihin ni Jackson, kaya wala na itong nagawa kundi maghintay. Kaya nang maisip ni Rebecca na si Jackson ang may gawa nito, hindi siya nagalit at sa halip ay natuwa pa rito. Naisip niya ito habang punong-puno ng guilt. At pait ang puso ng asawa niyang si Jackson. Okay ka lang ba, Jackson? Simangot ni Rebecca. Nakagiti namang iniling ni Jackson ang kanyang ulo, okay lang ako, dahil lang ito. Sa hangover ko kagabi, hindi na niya nagawa pang tingnan ang mga mata ni Rebecca. Habang sinasagot ang mga tanong nito. Mas lumaki ng lumaki ang suspisyon na nararamdaman ni Rebecca habang parami ang mga iniiwasang tanong ni Jackson. Dito na biglang tumama ang kanyang paningin sa 8 diagram na salamin sa loob ng kwarto na gumulat kay Rebecca ng husto. Nagulat din dito si Jackson. Sinundan niya ang tingin ng kanyang asawa at agad ding napatingin sa 8 diagram na salaming nakasandal sa gilid ng kama at sa bintanang nakabukas sa tabi nito. Kung ganoon hindi ikaw ang may gawa nito sa akin. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, gulat na nagtanong si Rebecca. Kung ang asawa niyang si Jackson ang may gawa nito, bakit nakabukas ang bintanang ito sa kanyang tabi? Wala siyang suot na
Kahit ano kaya maaaring makita siyang nakahubad ng mga tao sa labas. At kung si Jackson nga ito, ano ang ginagawa ng salaming iyan dito? Gaya nga ng sinabi ni Daryl, hindi maaaring isabit sa loob ng mansyong ito ang salaming iyan. Napahinga na lang ng malalim si Jackson na para bang sinaksak siya sa kanyang dibdib. Nanginig naman si Rebecca habang napapakagat sa kanyang labi at inuuntog ang kanyang ulo sa pader na nasa kanyang harapan. Huwag, Rebecca, nang makita ito ng nakatulalang si Jackson, agad niyang hinila ang kanyang asawa at niyakap ito ng mahigpit. At gamit ang naninindigan at puno ng sakit na tono ng kanyang boses nangako siya sa kanyang asawa, sinisiguro ko sa iyo, hahanapin at pagbabayarin ko ang sinumang gumawa nito sa iyo. Hindi na nakapagsalita pa si Rebecca rito na agad umiyak ng napakalakas. At habang kino-comfort siya ni Jackson, isang nakakatakot na bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi kaya si Daryl ang may gawa nito? Hindi maaari. Hindi ito magagawa ni Daryl. Pero kung hindi siya ang may gawa nito, bakit nakasandal sa tabi ng kama ang 8 diagram na salaming? Ito. Naaalala kong inilagay ko ang salaming ito kahapon sa bodega. Pero si Daryl lang ang nag-iisang nagpaliwanag sa amin ang tungkol sa mga napag-aralan niyang teorya sa Feng Shui, siya lang din ang nagkaroon ng interes sa 8 diagram na salaming ito. Kaya kung hindi siya, sino? Nahimatay na si Abbay sa pamamagitan ng salaming ito at ngayon ay maging si Rebecca ay nawalan ng malay dito. Siguradong kagagawan ito ng salaming ito. Pero bakit ito magagawa ni Daryl sa akin? Habang iniisip ng husto ang mga nangyari, tinanong niya ang kanyang asawa. Rebecca, may naaalala ka ba na kahit ano noong mangyari ang mga bagay na ito? Tanong ni Jackson habang nakasara ng husto ang kaniyaing mga kamay. Hindi. Siya naging komportable bilang isang lalaki na tanungin ang kanyang asawa ng tungkol sa lalaking nangabuso rito. Napakagat na lang sa kanyang labi si Rebecca at mahinang sinabi na ang tanging naaalala ko lang ay hinalikan ako ng isang lalaki. Nakaramdam ako ng hapdi noong una, pero pagkatapos noon. Nakaramdam ako ng hapdi noong una, pero naisip ko na baka ikaw lang ito, kaya't matapos itong alalahanin, nakaramdam ng matinding sakit si Rebecca. Dito na niya tiningnan ang 8 diagram na salamin at nagsimula sa pagsususpetsa kay Daryl. Hindi na nagsalita pa rito si Jackson na yumakap sa kanyang asawa habang nakasara nang husto ang kanyang mga kamao na halos magdugo na sa sobrang diin ng kanyang mga kuko sa laman ng kanyang palad. Para maprotektahan ang kanyang reputasyon. Hindi nila sasabihin ang nangyaring ito sa publiko. At ang pinakamaganda nilang naisip ay ang paggawa ng sarili nilang investigasyon tungkol dito. Pero narinig ng dalawang mga maid sa labas ng kwarto ang usapan ng mag-asawa. Agad na nagtinginan ang mga ito sa sobrang gulat. Nang makita ni Rebecca pagod na ang dalawang mga maid nila sa wedding reception, sinabihan na niya ang mga itong magpahinga. Kaya nang mangyari ang pang-aabuso kay Rebecca, kasalukuyang nagpapahinga ang mga maid na walang kaalam-alam sa mga nangyari. Nagising na lang ito nang magsisigaw na ang galit na si Jackson sa loob ng guest room. Dito na agad bumalik ang dalawa sa kanilang kwarto matapos marinig ang isang bagay na hindi dapat nila marinig. Matapos ang isang araw, agad na kumalat ang usap-usapang ito sa pamilya Darby. Dito na agad sumugod sa mansion ang salarin na si Florian kasama si Yumi nang makarating sa kanila ang balita. Kung titingnan, mukhang concerned ang dalawa sa mga nangyari. Pero sa totoo lang, gusto lang ng dalawang malaman kung ano na ba ang mga nalalaman ngayon ang mag-asawang Jackson at Rebecca. Jackson, narinig kong may nangyari raw dito kagabi. Ano ba talaga ang nangyari? Nang makapasok si Florian sa sala, agad na nitong dinirekta si Jackson, agad namang nagpunta sa kwarto si Yumi para pilit na i-comfort si Rebecca. Ayaw na itong pag-usapan pa ni Jackson, pero ngayong alam na ng lahat ang katotohanan, galit niyang sinabi kay Florian ang buong pangyayari. Si Daryl Darby. Paano niya magagawa ang ganitong klase ng bagay? Matapos makinig
Kay Jackson, nagkunwaring galit si Florian kay Daryl na lalong nakapagpadiin sa pangalan nito. Pero sinubukan pa rin ni Jackson na tulungan si Daryl, pero kuya. Pinagsususpetsahan pa lang namin si Daryl, hindi nito ibig sabihin na siya na ang may gawa nito. Bakit mo ba siya nagagawang kampihan hanggang sa mga sandaling ito, Jackson? Seryosong sinabi ni Florian. Kasabay nito ang paglabas ni Yumi sa kwarto, ngayong mayroon na tayong ebidensya. Sino pa bang maaaring gumawa nito bukod sa kanya? Tanging si Daryl lang ang may alam tungkol sa 8 diagram na salaming iyan. Ayon sa aking mga naiisip mukhang bumalik siya para nakawin ang salaming ito at nang makita niyang lasing na si Rebecca, agad niya itong napag-isipan ng masama si Rebecca, na puno na ng pandidiri at galit ang mukha ni Yumi sa mga sandaling ito at muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita at narinig ko rin na sa 3 taong pagsasama ng basurang iyon at ng asawa niyang Lindon, hindi pa raw nito nagagawang hawakan man lang ang kanyang asawa. Kaya sa sobrang tagal na panahon ng kanyang pagpipigil, siguradong makakapag-isip siya ng hindi maganda sa sandaling makakita siya ng isang babaeng nasa vulnerable na posisyon. Huwag kang mag-alala, Jackson, tutulungan kitang mag-imbestiga rito. Dagdag ni Florian. Tumango rin dito ang sumasangayon na si Yumi. Nga, hindi natin hahayaang makatakas ang hayop na may gawa nito sa inyo. Dito na tuluyang sumama ang mukha ni Jackson. Pero bago iyon ay nakaramdam pa siya ng kaunting pag-asa na hindi si Daryl ang may gawa nito dahil sa napakalapit nitong turing sa kanya. Pero mayroon na silang ebidensya na nagtuturo rito at sa mga sinabing ito ni na Florian at Yumi, nagawa na rin niyang makumbinsi. Hindi siya nagsalita pero nagawa naman niyang tumango sa mga ito. Matapos makita ang nakukumbinsing si Jackson, pinigilan ni na Florian at Yumi ang ngiti sa kanilang mga mukha. Kinabukasan, sa opisina ng chairman ng Platinum Corporation, hawak ni Daryl ang spiritual herb sa kanyang kamay. Sinabi ni Abay na tuluyan na siyang magiging isang cultivator sa sandaling gamitin niya ang herb na ito. Hindi. Inakala ni Daryl na pasasalamatan siya ng husto ni Abay matapos niya itong tulungan noon sa kasal ng kanyang kapatid. Siguradong malaki ang halaga ng spiritual herb na ito sa sandaling bumili siya ng isa nito sa merkado. Nag-isip si Daryl habang kinakain ang herb. Dito na rumagasa ang matinding init na kumalat sa buo niyang katawan. Hindi na niya maipaliwanag sa tindi ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Matapos ang kalahating oras, huminga ng malalim ang tuwang-tuwa na si Daryl. Isa na siya ngayong opisyal na cultivator. Hinding-hindi niya ito maiisip kung hindi niya lang ininom ang pil na ibinigay sa kanya ni Samson noon na nakapagpalakas sa buo niyang katawan. Ito ang dahilan kung bakit niya nagawang maabsorb na ng tuluyan ang spiritual ki na nagmula sa herb na nakapagpatungtong sa kanya sa ikalawang level ng master ng ganoon-ganoon na lang. Pangkaraniwang tumutungtong. Sa level 1 ang isang ordinaryong tao na nagiging isang cultivator pero nagaw niya paring makatungtong sa ikalawang level nito. Masiglang umalis si Daryl sa Platinum Corporation para umuwi sa mansyon ng mga Lindon. At matapos umattend sa kasal ng kanyang kapatid, nakaramdam siya ng napakatinding saya para sa mga ito na naging dahilan kung bakit niya muling na-miss si Lily. Pero sa mga sandaling ito, isang emergency family meeting na naman ang idinaos sa mansyon. Dahil sa naging problema nila sa pera noon, 51% ng mga shares ng pamilya Lindon ang ibinenta nila kay Paul James mula sa Dragon Tech. Kahit na nasolusyonan nila ang problema nila sa pera, 49% na lang ang shares na pagmamayari ngayon ng mga Lindon na nakapagpaliit sa kanilang natatanggap na kita. Kaya tinipon ni Grandma Lindon ang miyembro ng kanilang pamilya para magdaos ng isang meeting sa mansyon ng mga Lindon. Sa mga sandaling ito, higit sa kalahati ng kinikita ng ating mga kumpanya ang direktang napupunta sa bulsa ng Dragon Tech. Hindi ito maaaring magpatuloy pa. Mayroon ba kayong kahit na anong maisusuggest para masolusyonan ang problemang ito?
Sa mga sandaling ito, umupo si Grandma Lindon sa kanyang kinaupuan, umikot ang kanyang paningin sa paligid habang seryosong nagsasalita sa mga ito. Binubuo ang mga tao sa kanyang paligid ng mga miyembro ng pamilya Lindon. At ang bawat isa sa mga ito ay may bagsak na mga mukha habang nananatiling tahimik sa kanilang kinatatayuan. Sa totoo lang, napasa kamay ni Paul James ang kapangyarihang magdesisyon ng mga Lindon para sa kanilang mga kumpanya. At si Paul James ay hindi rin isang pangkaraniwang tao, kaya ang pinaplano ni Grandma Lindon na ibalik sa kanila ang otoridad sa kanilang mga kumpanya mula rito ay maituturing na isang panaginip na walang-wala sa realidad. Sa mga sandaling ito kuminang ang mga mata-ani William Lindon na tumayo at nagsabing, mayroon po akong ideya, Grandma. Magaling, sabihin mo sa amin ang naiisip mo ngayon, William. Natutuwang sinabi ni Grandma Lindon. Dahil sa insidente ng pananabotahe kay Giselle Lant noon, pinarusahan ng pamilya Lindon si William na kung saan hindi na ito maaari pang mangialam sa desisyon ng pamilya pagdating sa kanilang mga kumpanya. Pero isa itong seryosong bagay na magdedetermina sa kapalaran ng kanilang kumpanya, kaya wala nang pakialam pa si Grandma Lindon sa ipinataw niyang parusa sa apo niyang ito. At higit sa lahat, ito na rin ay dahil sa favoritism ni Grandma Lindon sa apo niyang si William. Agad na lumakas ang loob ni William sa pangtanggap na ito sa kanya ni Grandma Lindon. Dito na niya dahan-dahang sinabi na, Grandma, hawak na ni Paul ang 51% ng ating mga shares sa mga hawak nating kumpanya, kaya wala na tayong magagawa pa sa mga ito, at kung pipilitin pa rin nating bawiin ang nawalang shares na ito, hindi ito magiging madali para sa atin. Bakit hindi na lang natin ito isuko? Isuko? Simangot ni Grandma Lindon kasama ng iba pang mga miyembro ng pamilya Lindon. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si William, hindi ba't may 49% pang mga shares na natira sa atin? Kung ibebenta natin ang 20% nito, magagawa na nating magsimula ng isa pang kumpanya na hawak natin o mag-invest sa ibang mga kumpanya. At sa sandaling lumaki ang bago nating kumpanya, magagawa na muli nating bumalik sa dati. Wow! Agad na namangha ang lahat sa mga sinabing ito ni William, na puno ng pananabik ang kanilang mga mata. Kasama na rito si Grandma Lindon. O William, napakatalino mo. Talagang bata ka, napakaganda ng naisip mong iyan. Pero may isang tao mula sa mga dumalong miyembro ng pamilya Lindon ang biglang nagsalita, maganda ang naisip mo, pero kanino naman natin ito ibebenta? Dito na. Muling napahinga ng malalim ang lahat. Isang confident na ngiti ang nagpakita sa mga labi ni William, sa totoo lang, may solusyon na ako para riyan. Mayroon akong kaibigan na gustong bumili sa 20% ng mga natitira nating share sa kumpanya. Dito na muling nasabik si Grandma Lindon na nagtanong ng kisino. Kasabay nito ang nagugulat na pagtingin ng lahat kay William. Gustong-gusto ni William ang pagkuha sa atensyon ng lahat, kaya nagmamalaki niyang inanunsyo na mayroon akong kaibigan na nagmamayari ng isang Marshall Club, ang kanyang pangalan ay Trent Young. Ano? Si Trent Young. Para bang may isang pagsabog na naganap sa buong hall nang ianunsyo ni William ang pangalan nito. Si Trent Young ang pinakakilalang martial master na nagawang manalo nang sunod-sunod sa loob ng 3 tao. Nagbukas siya ng mga martial club sa buong bansa, kabilang na ang ilang mga martial club na nagbukas sa Donghai City. Tanging ang isang tao lang na kagaya niya ang may kakayahang bumili sa 20% ng kanilang mga share. Sa loob ng sandaling ito, napuno ng pagkagulat ang lahat at napuno ng mga papuri ang buong hall. Hindi ko inaasahang may kakilala si William na katulad ni Trent Young. Napakaganda nga ng mga koneksyon mo. Nga, alam niya talaga kung paano makipag-socialize, haha. Nang purihin ng lahat si William, nakaupo naman si Lily sa isang tabi habang may blangkong mukha. Naramdaman niyang okay na sa ngayon ang estado ng mga kumpanyang hawak ng pamilya Lindon, kaya hindi na nila kailangan pang magbenta ng mga shares. Pero mukhang sumasangayon na rito ang lahat, kaya wala na siyang magagawa pa rito.
"Oh William, bakit hindi mo tawagan ngayon si Inye Trent Yaong?" Sabi ng may mainit. Nangiting si Grandma Lindon. Tumango si William at agad na nilabas ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Mabilis na sinagot ng kabilang linya ang tawag at para maipakita ang napakaganda niyang koneksyon agad niya itong in-speaker mode. "Hello Kuya Trent. Si William ito. Mayroon akong business idea na gusto ko sanang pag-usapan natin, interesado ka ba rito?" Nakangiting sinabi ni William sa tawag. Agad na narinig ng lahat ang boses ni Trent na nagmumula sa speaker, "Nagbibiro ka? Ba, matagal na tayong magkakilala kaya syempre, walang problema sa akin ang isang collaboration." Agad na tumaas ang ngiti ni William nang marinig ito, "Magaling. Pumunta ka rito sa mansyon para mapag-usapan na natin ang tungkol dito." "Sige, nandito na ako ngayon sa Donghai City, pupunta na ako riyan ngayon." Mukhang masaya ang naging tono ni Trent sa kabilang linya. Matapos ibaba ang tawag, nag-report si William kay Grandma Lindon, "Okay na po. Grandma. Dadaan na po siya rito mamaya." Natuwa rito si Grandma Lindon, lalo na't ang paborito niyang apo ang nagkaroon ng isang magandang ideya. Tumango ito at sinabing, "Kung magiging maganda ang pag-uusap naming mamaya, magiging bayani ka ng ating pamilya. Sinisiguro kong makakatanggap ka ng isang napakalaking pabuya." Natuwa rito si William ng husto habang sinasabing, "Maraming salamat po, Grandma.